6 na sundalo ang sugatan matapos sila tambangan ng mga hinihinalang rebelde sa Hingoog, Misamis Oriental. Sa Bukidnon naman, sugatan ng isang kandidato sa pagka-alkalde matapos paulanan ng balang kanyang sasakyan. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, live si Kenneth Ragpala ng GMA Northern Mindanao. Kenneth. Mike, matapos matambangan kahapon ang mayor ng Kadingilan, si Mayor Joelito Talaid, ngayon ay nagpapagaling nito sa isang pribadong ospital sa Don Carlos, Bukidnon. At sa Hingoog City, nagka-enkwentro na naman ang Philippine Marines at NPA. Madaling araw daw ng harangin at pagbabarilin ng 6 hanggang 8 tao ang pick-up ni Mayor Talaid kahapon. Tinamaan sa kaliwang binti ang alkalde. Nakamotorsiklong walang plaka raw ang mga sospek na mabilis tumakas. Base sa inisyal na investigasyon, hindi raw may tuturing na election-related violence ang pananambang. Tinangay lang daw kasi ng mga sospek ang bag at pera ni Talaid. Gayunman, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa insidente. Mag-aalas 7 naman kahapon sa Hingoog City, Misamis Oriental na nakatanggap ng report ang Marine Battalion Landing Team 3 na may 2 taong pinatay sa isang barangay. Kasama ang mga tauhan ng Soko, pinunta nila ang lugar. Pero bago pa sila makarating, tinambangan na sila ng mga hinihinalang rebelde. 6 ang sugatan sa panig ng mga sundalo. Napatay naman nila ang isa sa mga sospek. Kamakalawala, nagka-enkwentro rin sa lugar ang New People's Army at Marines kung saan sugatan ang isang sundalo. Ang mga sundalo kabilang pa rin sa mga ipinadalang puwersa sa lugar matapos ma-ambush si Mayor Rudy Gingona. Yes, Mike, nakatanggap tayo ng panibagong update mula kay Major Leo Bongosya, spokesperson ng 4th Infantry Diamond Division, na nagkaroon ng panibagong enkwentro sa pagitan ng 8th IB o 8th Infantry Battalion at mga miyembro ng New People's Army o NPA dyan sa may barangay Segundanon sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Tumagal ng 10 minuto ang enkwentro pero walang nasaktan o namatay sa naturang insidente. Mike? Maraming salamat, Kenneth Ragpala ng GMA Northern Mindanao.